Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 73 taong gulang na lola na habang natutulog, tinakpan ng bibig at ilong ng mga nanloob sa kanyang bahay. Kuwang-kuwa sa CCTV kung paano siya nanlaban pero pinagsusuntok at iniumpog pa sa sahig ng isa sa mga suspect. Arestado na ang nanakit, gayon din ang kanyang kasama na pareho palang apo ng biktima. Babala po mga kapuso, sensitibo ang inyong mapapanood. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mahimbing pang natutulog ang 73 anyos na lolang ito sa kanyang bahay sa Manila gabi ng December 3, 2023. Pero maya-maya, makikita sa kuha ng CCTV na may pumasok sa bahay na may bitbit na tila-tela. Pumaymabaw ito sa matanda at saka tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Pero pilit na nilabanan ng lola ang pag-atake. Buong lakas siyang bumaba ng kama para makawala sa pagkakadagan sa kanya. Maririnig din sa CCTV ang pagsigaw ng matanda. Sa gitna ng pagpupumbuno, bigla na lang pinaghahataw ng kamao sa ulo ang matanda. Pero di natinag ang lola sa pagsigaw. Noon na siya pwersang iniumpog sa sahig ng 6 na beses na kanyang ikinahilo. Saka naman tumayo ang suspect at kinuha ang pouch ng lola na naglalaman ng pera, alahas at cellphone bago sumibat. Lumabas sa investigasyon na mismong apo ng matanda ang mga nasa likod ng pananakit at panluloob. 22 anyos lang daw ang babaeng umatake sa lola. Naaresto na siya sa Aurora Province makarang makapagsampa ng reklamo at nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Nahuli naman sa Cavite ang kanyang kasabwat umanong kapatid. Na-recover ang ilan sa mga ninakaw sa matanda. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinain dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery with violence. Hindi na nagbigay ng pahayag ang dalawang naaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 Oras. Kaugnay naman ang serye ng mga bomb threat, nakipagpulong na sa Japanese Embassy ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula 2021, ikatlong pananakot na ito mula sa parehong pangalan. Hanggang halos 30 ahensya naman ang pinagbantaan kahapon sa Metro Manila bukod pa sa mga probinsya. Nakatutok si Maki Pulido. Sabay pa naman sa panahon ng panagbanga, kaya gano'n na lang ang paggalugad ng mga otoridad sa SSS Baguio City Branch matapos makatanggap ng bomb threat sa email kahapon. Nakatanggap din ng banta ng pambobomba sa email ang dalawang paaralan sa Paete, Laguna kahapon. Pero tulad sa iba pang nakatanggap ng pagbabanta sa iba't ibang lugar sa bansa, wala ring natagpo ang bomba. Sa Metro Manila pa lang, 28 ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa email na ipinadala ng isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natuntun sa Japan. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it. He says it's a stolen identity. Ikatlong insidente na ito mula noong 2021 na nagpadala ng bomb threat gamit ang email ng isang Takahiro Karasawa. Pero sabi raw ng Japan noong nakaraang taon, hindi Japanese national ang nasa likod ng email at gumamit lang ito ng server ng isang hotel sa Japan na compromised. Ibig sabihin, kahit sino makakagamit nito kahit wala sa Japan ang email sender. This came from a mail exchange server that can be connected to a hotel in Japan. So it looks like this particular mail server is compromised. Bukod sa Pilipinas, nakatanggap din ng emailed bomb threat mula noong 2021 ang Taiwan, Korea, Malaysia at maging Japan. Sa Taiwan, Takahiro Karasawa ang pangalan ng nag-email ayon sa pagsasaliksik ng IT expert na si Art Samaniego. Pero isang Chinese daw ang natukoy ng Taiwan Police na nasa likod nito. 24-year-old Chinese student na ang pangalan ay Zhang. Nagpadala siya tapos nung na-connect sa kanya, umalis siya sa Taiwan. I think this should also be looked into. Kasi parang there are coincidences
I would not wish to elaborate. Umaasang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na matitrace din ang pagkakakilanlan ng suspect mula sa ginamit na server sa Japan. Lalo ngayong nakipagpulong na ito sa kinatawan ng Japanese Embassy at may koordinasyon na rin ng NBI sa Japanese Interpol. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nakaalerto ngayon ang militar sa posibleng pagganti ng Dawla Islamiyah Maute Group lalo't bukod sa itinuturing nilang leader, nasawi rin sa engkwentro ang dalawang sangkot umano sa pambobomba sa Mindanao State University. At nakatutok si Joseph Moro. Patay na ang tatlong nasa likod ng pambobomba sa Mindanao State University o MSU nitong Disyembre na ikinasawi ng 4. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasugatan sa kanilang operasyon sa Lanao del Sur nitong Enero si Gaddafi Mimbesa alias Engineer at kalaunay namatay. Siya ang umano'y utak ng pambobomba na nakuhanan ng CCTV na nakaputing long sleeves habang paalis sa MSU Gymnasium nung araw ng pambobomba. Ang impormasyon ng kanyang pagkamatay galing kay alias Katab o Arsani Mimbesa na nakaitim naman sa CCTV at sumuko sa militar nitong linggo. Bukod kay alias Engineer, patay rin sa parehong engkwentro sina Saumay Saiden alias Omar na siya umanong nag-detonate ng bomba at Abdul Hadi alias Hodi Imam na siya umanong nag-assemble ng bomba. Malaking dagok daw ito sa mga terorista lalo't si alias Engineer din ang itinuturing na leader ng grupong Dawla Islamiyah Maute. Tagagawa naman ng bomba ng grupo si Abdul Hadi. Siyempre, technical know-how, hindi din yan ganun kadaling palitan. Sa kabila niyan, hindi pa rin nagsasawalang bahala ang AFP sa posibleng pagganti ng grupo kahit pa kalat-kalat na ang mga miyembro nito. Nakikipagtulungan na raw si alias Katab para mahuli sila. This will always be a positive possibility and we will be rest assured that the AFP will be well prepared for any possibility. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mala high-speed chase ang eksena sa Maynila nang subukang umeskapo ng isang rider na sinita dahil walang mga suot na helmet at sobra pa ang kanyang angkas. Eksklusibo yang tinutukan ni June Veneracion. Huminto ka! Sakay ang dalawang bata at isang babae. Kumaripas ng takbo ang rider ng motorsiklong ito sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Takot na yung bata, oh. Ilang beses na pinahinto ng mga tauhan ng MMDA ang rider. Pero nagpa-zigzag-zigzag pa ito para makatakas. Nang ma-corner, iniwan ng rider ang mag-iinang sakay saka tumakbo. Hey, driver! Umabot pa hanggang sa isang eskinita ang takbuhan. Hanggang sa mahuli siya. Sasan niyo na agad. Wala ko na siya sir. Ba't ba takbo mo kami? Ako to sir. Wala ko na siya. Huwag ka rin papahabol. Yan ganun. Ako sir. Wala ko na siya. Hindi ko madisgrasya anak mo. Pag nadisgrasya yung dalawang bata, anak mo ba yun? Ba't ka tumakbo ng ganun? Wala ko na siya. Anong takot? Baka may drugs ka. Sir, anong tatakbo ng ganun? Bukod sa walang lisensya, sabit din siya dahil walang helmet ang mga sakay at sobra-sobra ang angkas. Initial violation niya is just 3,000 pesos eh. Ang buhay hindi pwedeng palitan yan. Bukod sa sinitang rider, may mga tricycle, motorsiklo at kuliglig pang pinaghahatak sa lugar dahil illegal daw na nakaparada. Tinikita naman ng iba. Kung nakikita nyo araw-araw yan, okay. Wala po yan araw-araw dyan, sir. Ngayon lang po talaga. Sinuyod din ang Kapulong Street sa Tondo na laging problema ang mga sagabal sa kasada. Wala pang 2 oras mula nang umalis ang mga taga MMDA at City Hall ng Maynila. Ito, balik na naman ang mga iligal na nakaparada sa gilid nitong Kapulong Street. Kitang-kita nyo naman ang epekto. Mabagal na naman ang daloy ng traffic. Hindi nakatanggap-tanggap para kay DILG Secretary Benhur Abalos ang paulit-ulit na problema sa mga baradong kalsada. Kaya pinapatignan niya kung ano ang pananagutan ng mga opisyal ng barangay. Dapat kumilos talaga ang barangay dito. Otherwise, we will be calling their attention as a warning. Dapat we have shared responsibility dito. Ang barangay na nakakasakop sa isang bahagi ng Kapulong Street, pinagpaplanuhan na raw magtalaga ng mga tanod 24 oras para bantayan ang gilid ng kalsada. Alam niyo naman po yung mga residente sa Tondo, di po ba? So maraming pasaway, sa totoo lang po.
Na masi kami dito, nahihirapan din kami. What we are trying to do, what we are trying to tell and to instill sa ating mga kababayan is magkaroon po ng self-discipline. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nabawasan ang mga probinsyang apektado ng El Nino ayon po yan sa Pag-asa. Pero hindi pa rin dapat magpakakampante. Lalo't milyong-milyong piso na ang pinsala sa agrikultura sa dalawang pinaka-apektadong rehiyon. At nakatutok si Mariz Umali. Kahit sa mga hukay na pagkukunan sana ng tubig, halos wala nang natira. Kaya lalong nababahala ang mga magsasaka na tutuyuan na ng mga tanim nilang gulay sa Ventara, Ilocos Norte. Bumaba na rin ang level ng San Cristobal Dam sa bayan ng Sarat sa parehong probinsya na ikinabahala ng munisipyo at lalo't kasagsagan na ng pagtatanim ng tabako. Sa dam pa naman umaasa ng patubig. Pero pinakamalala raw ang pinsala ng El Nino sa mga pananim sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula na aabot na sa 150 million pesos. For rice, it's 141.24 million, and then for corn, that's 10.04 million. So, two regions pa lang po ang severely affected. But as I said, the task force is doing all it can to help the farmers affected by the situation. Patuloy ang pagkukumpuni sa mga irrigation canal para magkaroon ng mas maayos na pagkukunan ng tubig. May mga abono ring ibinibigay sa mga magsasaka sa mga pinaka-apektadong rehiyon, partikular ang Western Visayas at Zamboanga Peninsula. There's social protection and alternative means of livelihood doon po sa nasa lanta. Our approach to El Nino is number 1, intervention. Number 2, mitigation. Malaking bagay naman na ayon sa Pag-asa ay bumaba na sa 41 probinsya na lang ang apektado ng El Nino mula sa dating 50 probinsya. 14 ang nakararanas ng drought o tagtuyot. Dry spell naman sa 10 probinsya at dry conditions sa 17 iba pa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Valentine's Day is Family Day para sa Dante Squad na plano raw magkakasamang mag-celebrate this February 14. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hindi couple date kundi Valentine's date kasama ang buong Dante Squad daw ang planong celebration ng V-Day. Ni nakapuso primetime king and queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera. Pambawi raw nila ito sa mga anak na sina Zia at Sixto na sobrang kinagigiliwan ng netizens. Kasi ang dami naming oras na hindi sila kasama lalo na ng December. So bawat break na meron kami, kasama namin sila. Kasi every Valentine sabi namin palagi kami nagdi-date. So sabi ko kay Dong, ibahin naman natin this time. Kasama natin yung dalawang bata. Nag-agree naman siya. So, yung very excited kami na mag-date kaming apat. Bubudel fight lang. Naging abala raw kasi sila sa trabaho recently. Si Marian sa taping ng upcoming Kapuso Prime series na My Guardian Alien na mapapanood na soon. Si Ding Dong naman tuloy-tuloy ang taping para sa pambansang game show na Family Feud at ng infotainment show na Amazing Earth. May couple time pa rin naman daw ang dong yan na binabawi nila sa set ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Halika na, magti-take na daw tayo. Recently, sinurpresa pa nga ng cast si Ding Dong dahil sa pagkapanalo nito bilang Best Actor sa First Manila International Film Festival. Kasi pinag-present ako eh. So sabi, ikaw ang mag-present ng Best Actress. Sabi ko, okay. So usually pag ganun, di ba, parang most likely hindi na ako, di ba? So nagulat ako pagbukas ni Ate Uge ng envelope, nakita ko yung pangalan ko, tapos dalawa kami. Binigyan ng commendation ang highest grossing Filipino film na Rewind. Very, very proud kasi syempre yung mga kumilala, yung mga kasamahan din natin sa industry who are now kumbaga the leaders here in Quezon City, and sobrang happy kami dahil ito talaga yung naging tahanan ng pelikulang Rewind. Para sabi ko, nakakakilig naman. Kailangan talaga magkaroon kami ng time para pumunta rito at magpasalamat talaga ng personal sa recognition na binigay nila sa amin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
Kahit tumututok na sa retrieval operations, magiging maingat pa rin ang paghuhukay sa Mako, Davao de Oro higit 1 linggo matapos ang landslide na kumitil sa 67 buhay. Kabilang naman sa mga naulila ang isang menor de edad na may mga kapatid pa namang may special needs. At yan po ang tinutukan ni Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nakaligtas man sa pagguho, malaking hamon pa rin para kay Zaira ang bumangon at magsimula muli. Sa murang edad kasing 15, siya na ang tatayong magulang ng 2 kapatid. Masakit siya sa kuha, sir. Kaya wala na yung hasulugatiman sa mo, bisag badlungon kayo, eh. Wala kong gikabalakan, sir, kaya kung mangod ka masulti siya nga. Dili na kumiskwila kay wala si mama. Kabilang kasi ang ina't isa pang nakatatandang kapatid sa mga nasawi sa landslide. Tiningon din ako mangod niya, ate. Sabay na lang ta nila, mama. Sugato na to ang landslide. Matupag-abot na ko sa prinarya. Nakita na ko sila mama dito, ah. Buwan nga nung kipaon namin nila ni balik mo ko atong landslide, sir. Gusto na ko sugaton, pero inauna anak ko na pamangkoy mangod. Eksaktong 1 linggo mula nang maganap ang pagguho. Pero 47 pa rin ang hinahanap ng mga rescuer. Around 2 o'clock this afternoon, nagkaroon na naman ng ground movement doon sa face ng landslide and it halted our operations. Dagdag puwersa sa rescue team ang 3 batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na sina Brittany, Ivy at Tifa. Ibinyahe pa sila mula sa Zamboanga del Sur para makasama ng asong si Apa na una nang nakatunton ng isang bata sa ground zero. Paglilinaw ng mga otoridad, nasa 67 bangkay na ang kanilang na-recover. 4 naman ang parte lang ng katawan ng matagpuan. 17 naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. I just issued or assigned an executive order. Starting tomorrow, we will switch to search and retrieval. But still, we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. Dahil retrieval ang tutukan, mapapabilis daw ang paghuhukay. Gayunman, pinag-iingat pa rin ang rescuers, lalo na sa mga may palatandaang may posibleng katawan sa lugar. Bagamat nauna nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na matinding ulan na nagpalambot ng lupa ang sanhi ng pagguho, paiimbestigahan pa rin daw ito ng kinatawan ng 2nd distrito ng Davao de Oro sa Kamara. Kahit sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. Kaya titingnan natin kasi there must be a person, public official, responsible for this. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Dagsana ang mga namimili ng iba't ibang flower arrangement sa Dangwa sa Maynila para sa Valentine's Day bukas. Bukod sa mga bulaklak, may mga practical ding bouquet na panregalo na nakakabusog pa. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Bukas pa ang Valentine's Day pero ngayon pa lang, bumili na ng bulaklak para sa kanyang girlfriend si Zio. Unang Valentine's daw nila ito as a couple kaya talagang pinaghandaan niya. Hindi po ako kumain. Nag-ipon po ako ng baon. Symbol ng love ko for her. Si Joshua, bukod sa nililigawan, meron ding biniling flowers para sa kanyang mama, ate at lola. Ako yung parang nag-pledge na sa amin na hindi naman sa dahil gusto nila, dahil gusto ko na ako yung nagsusupply ng flowers. Hindi lang naman daw kasi pang in a relationship ang Valentine's Day, kung hindi para sa ibang mahal sa buhay gaya ng pamilya at kaibigan. Dito ko na binubuhos sa kanila kasi mga constant people sa life ko. Tuwing Valentine's Day, pinaka-busy itong Dangwa sa Maynila. Katulad ng nakikita nyo, ay talagang halos siksikan kahit bisperas pa lang ng araw ng mga puso. Bukas daw inaasahan na darami pa lalo yung mga tao rito. Ayon sa mga nagtitinda, stable pa ang presyo at supply sa ngayon. 500 hanggang 3,500 pesos ang isang bouquet of flowers depende sa klase at dami ng bulaklak.
Ngayong taon, ganito raw ang usong flower arrangement, ang round-style bouquet. Patok po to sa mga mga bibigay po sa mga jowa nila. Kasi magaganda po yung rose. Kung on a budget, pwede namang bumili kada stem ng rosa, sunflower o tulip. Meron ding hindi nalalanta, gaya ng flowers na gawa sa ribbons o itong puro stuffed toys, balloons at chocolates. Pero sabi nga ng ilan, dapat praktikal na sa hirap ng buhay ngayon. Kaya itong patok na bouquet sa Cebu City na gawa sa dried fish, pang-regalo na, pang-ulam pa. Tinadtad naman ng mga prutas at gulay ang kakaibang bouquet tampok sa Pampanga. At kung skincare is life, meron ding para sa inyo. Pero tandaan na bukod sa mga regalo, mas mahalagang maiparamdam ang pagmamahal sa mga taong espesyal sa inyo sa Araw ng Mga Puso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Ulat panahon naman po tayo, ramdam pa rin ang lamig ng amihan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Umaabot po yan sa malaking bahagi ng Luzon, kasabay ng shear line na umaabot naman sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Base po sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon at Mindoro provinces. Posible namang maghapon ang ulan sa Samar at Leyte provinces. Kaya sa mga lalabas para magsimba para po sa Ash Wednesday, huwag kalimutang magdala ng payong. May chance rin ng ulan sa gabi sa ilang bahagi ng Aklan at Capiz. Sa mga taga Mindanao, mababa po ang tsansa ng ulan, maliban sa Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Maaliwalas naman ang inaasahang panahon sa Metro Manila pero sa mga magda-dine out bukas, kasama ang special someone, pamilya o kaibigan, abay mag-monitor pa rin ng weather advisories ng Pag-asa. Samantala, may gale warning sa eastern seaboard ng Southern Luzon at Visayas kaya magiging maalon at delikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Magpapatuloy daw ang assertive transparency ng kasalukuyang administrasyon tungkol sa mga insidente sa West Philippine Sea. Pero pinuna naman ang isang maritime expert ang tila kakulangan ng mga reporter sa mga misyon sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Ang pagsasapubliko ng pagbuntot at tangkang pagharang ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc nitong weekend, bahagi pa rin ng assertive transparency ng Administrasyong Marcos sa pagmamalupit ng China sa West Philippine Sea na hindi raw ititigil kahit may mekanismo para pag-usapan ng mga ganyang insidente. The main objective of this current administration to make the Filipino aware of what's really happening. And then the second really was for the international community to be aware of the bullying behavior. We're going to sustain this approach. We believe that it has gained so much effect. Pero ang maritime security expert na si Ray Powell may napansing kulang daw simula 2024 kumpara sa mga naunang regular rotation and resupply mission. Where there were embedded reporters on every mission, that this time there were none. Again, the government, as Commodore Jay said, makes strategic decisions, but I think it would help to sort of regularize it if there were written policies that says this is how we're going to do embedded reporting. Sagot ng Coast Guard, nilalabas naman lahat ng impormasyon kahit walang kasamang mamamahayag. Bukod sa pakikipagpatintero sa karagatan, hamon din ngayon ang inilunsad na propaganda campaign ng China sa social media at academic community. Kahapon pinabulaanan ng National Task Force on the West Philippine Sea ang pahayag ng China Coast Guard na itinaboy umano nila ang barko ng PCG mula sa Baho de Masinloc. Meron po kasing nangyayaring battle of the narratives, no? Meron pong nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements na kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry at sa kanilang mga supporters nila na mga Pilipino din. Panalangin naman ng ilang analyst, di rin sana mawala ang suporta ng mga politiko kahit sino pa ang umupong presidente. It's resonating. That's why you see, in the words of Joyce, politicians, it's election season next year.
Hindi naman masabi ng Philippine Navy kung bumait na nga ba ang China kahit pa hindi pinigilan ang mga huling RORE mission. Naroon pa rin ang mga barko ng China. We don't see any interference. It doesn't mean that we have changed their general direction. We may have changed their action or their behavior, but not their character. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kumarap na sa Senado ang abogadong nakapangalan sa mga signature form para sa People's Initiative. Pero nilinaw na hindi siya miyembro ng grupong pirma, na ayon sa SEC ay 20 taon nang hindi rehistrado sa komisyon. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ipasubbina, humarap na kanina sa Senado si Attorney Anthony Abad. Ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anya, pangalan niya ang nasa form dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioners. Pero hindi umano siya miyembro ng pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action at umaasiste lang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong konstitusyonal at legal. It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing, during which he said, si Anthony Abad ay isa sa mga volunteer sa aming professional sector. Noong Nobyembre raw, nung una niyang nakapulong ang mga kasama sa pagsusulong ng People's Initiative. Disyembre naman ang makaharap nila ni Oñate at ilang kongresista si Speaker Martin Romualdez. Si Oñate ang lead convener ng grupong pirma na nagpakilala ring nasa likod ng patalastas na EDSA Puera para isulong ang charter change. Grupong 20 taon na umanong hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma sina Oñate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Git naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing, Yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, Wala we nang submit... PIRMA, 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Attorney Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Bago niyan, mainit na ang diskusyon ng muling hingi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donors para sa 55 million peso TV ad placement na EDSA Puera. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na umano niya ang mahigit 27 million pesos ng donasyong inilagak daw sa 3 bank account niya. Inusisa rin ng DSWD ukol sa mahigit 26 billion pesos sa programang AKAP na kabilang umano sa ipinapangako sa mga pumipirma sa People's Initiative. Pero hindi ito maipaliwanag ng DSWD. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided in line item. I understand. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang grupo kontra charter change ang pagdinig ng Senado kaugnay sa People's Initiative. Panawagan nila sa Kongreso, imbis na tsatsya, unahin ang pangangailangan ng mga manggagawa gaya ng pag-aproba sa aumento sa sahod. Dapat din daw mas pagtuunan ng pansin ang iba pang kinakaharap ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin, krisis sa trabaho, kahirapan, karahasan at climate crisis. Mga kapuso, ingat sa mga nag-aalok ng pagkakataong makapag-audition online para sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre. Scammer ang mga nasa likod ng peking pa-audition na nagpapagawa pa ng malalaswa sa mga biktima. Narito ang aking pagtutok. Sa laki ng production at ganda ng takbo ng istorya, hindi maikakailang marami ang gustong mapabilang sa cast ng sikat na kapuso series na Encantadia. At ngayong magkakaroon ito ng reboot na Encantadia Chronicles Sangre. Babala ng GMA Entertainment Group mag-ingat laban sa nagpapakilalang konektado raw sa GMA Network at tumatayong
promotor ng mga peking audition sa naturang serye. Ginagamit daw ng mga scammer na ito ang pangalan ng kumpanya online, hindi lang para manghingi ng pera, kundi para sa iba pang mas mabigat na dahilan. Nanghihingi sila ng parang medyo pa-nude na mga photos ng mga taong gusto mag-artista. Isa raw ang social media account ng TV director na si Enzo Williams na ginamit ng mga scammer para makapanloko. Si Williams ay walang koneksyon sa Sangre. Siya ay direktor ng weekly series na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis, dito rin sa GMA. Alam nila na, we're from GMA and very credible yung picture, very credible yung name. Ayon kay Williams, December 2023 na makatanggap sila ng mga sumbong na ginagamit ang kanilang pangalan at marami raw ang naloko dahil sa kapani-paniwalang mensaheng ipinapadala ng mga scammer. May audition tayo if you want to be on that show, gusto mo mag-extra, gusto mo maging artista, the usual line na pasisikatin kita, whatever, pasisikatin ka namin. Sige, sasubmit kami ng audition videos. Ayon kay Williams, puro teenager ang mga tinatarget ayon sa sumbong. Mga bata pang mga babae, I think mga 10 years old, 11. Nung una, inisip lang namin, baka may pervert lang to, di ba? Or something na, who does this very sick thing personally. Pero when I spoke with my NBI friends, ang laki pala ng bentahan ng mga gantong klaseng photos. Sa group, I think sa Telegram app, na nagkakabentahan pala. So pinagkakakitaan to. Pati ang lead visual designer ng Sangre na si Noel Flores nagamit ang social media account kahit nasa ibang bansa na. At kahapon lang daw isang aplikante ang nag-message sa kanya hinggil sa audition. Nagpapakonfirm kung tuloy daw yung Wednesday contract signing and fitting. Sabi ko, para saan to? Hindi ko alam to. Baka maling tao yung message mo. So nag-screen cap siya ng image ng parang profile picture ng kausap nila through Google Meet tsaka Telegram. Lumalabas talaga. Picture ko yung gamit. Sabi ko, teka muna, hindi ako to. Hindi ito ang unang beses ayon kay Flores. May mga nauna pang mga biktima. Sabi daw magiging artista na siya, pasok na siya sa pagiging sangre na Encantadia. Last requirement daw yung magubad yung bata. Opo. Na from head hanggang waist. Nakapag-file na agad siya ng report dahilan para magkaroon ng mga announcement noon ng network. Nagbabala rin laban sa naturang modus maging si Sparkle Artist at isa sa mga lead ng Encantadia Chronicles Sangre na si Faith De Silva. Kung may nakikita man po kayo ng mga posts, wala po yun, scam po yun. Huwag kayong maniniwala. Nakikita ko lang din yung excitement kasi ng mga tao, di ba? Nananabik talaga sila na mapabilang sa Sangre. Pero dumaan po talaga kami sa prosesong lahat. Kompleto na. Wala nang audition. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng gumugulong ng pagpaparehistro ng mga bagong botante, muling itinulak ng COMELEC na ipawalang bisa ang voters list ng mga dati nang rehistrado. Inusisa yan sa Kamara. Nakatutok, sina Sandra Aguinaldo at Dano Tingkungko. Sa unang araw ng pag-arangkada ng voters registration, mahigit 88,000 na ang nagparehistro ayon sa Commission on Elections sa COMELEC. Pero di porket naisumite na ang application form, otomatikong registered voter na. Dadaan pa kasi ito sa Election Registration Board na maaring tumanggap ng pagtutol sa registration ng aplikante. Sa kabila ng patuloy na kampanya para makapanghikayat ng mas maraming botante, nais daw ng COMELEC na isulong ang paglilinis ng listahan ng mga botante matapos ang 2025 midterm elections. Panukala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Kongreso, ipawalang bisa ang listahan ng mga botante para mairehistro muli ang lahat ng botante. Hindi dahil naniniwala tayong madumi, hindi po yun. Kung hindi para mawala po ang duda ng bawat isa, lalo na yung mga tatakbo sa 2028 elections. Kaya naman daw ng COMELEC na mag-back to zero sa registration kahit pa nasa 68 million ang registered voters sa bansa.
Maganda na rin daw maisabay ang pag-upgrade ng teknolohiya sa pangangalap ng datos ng mga botante. Ang meron po sa COMELEC, yung tinatawag nating AFIS, Automated Fingerprint Identification System. Ang bagong teknolohiya po ay yung tinatawag na ABIS, kung saan 10 fingerprints ang pwede pong mailagay. Tapos may facial recognition, may iris po recognition. Ibig sabihin, mas masisigurado natin na yung bumoboto ay siya mismo. Tinalakay ang usaping yan sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pero imbis na mag-back to zero, tanong ng ilang kongresista, hindi kaya mas magandang linisin muna ang kasalukuyang voters list bago tumanggap ng panibagong listahan ng mga botante? Harapin mo na lahat ng mga problemang isinisigaw ng taong bayan. That is a policy consideration. So we will submit to the NBAC the proposal of the Honorable Richard Gomez, and the NBAC, I think, will consider it whether to suspend and to enhance the voters list or go on with the present registration. Paliwanag ng COMELEC sa komite para makapagrehistro ang isang aplikante, kailangan niyang patunayan ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng government ID at sabihin kung saan siya nakatira. Hindi ito basta-basta tatanggapin ng COMELEC kahit pa may online registration. Pero paano naman ang mga patay na pero nakarehistro pa rin? I'm talking about my own district, yung mga deceased individuals pero nandun pa rin sa voters list, or yung mga nag-asawa, nag-change of name pero naka-register in two different areas. We have a plan to have coordination with the PSA so that they can give us the list of deceased individuals nationwide, so that wherever these deceased are registered, we can already transmit or send this certificate of death to the place where the deceased were registered, Your Honors. Sa pagdinig, itinulak naman ng grupong Lente ang integration ng national ID sa voters registration system para mas mabilis na malinis ang listahan ng mga botante. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungkot, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa kanyang pagbisita sa Malaysia, natanong si Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte drug war. Kahit daw siya ay nakakatanggap naman ng payong legal kaugnay nito. Dati na rin niyang itinangging may kinalaman siya rito. At nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Hindi raw nababahala si Vice President Sara Duterte sa issue ng ICC patungkol sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni hindi nga raw nila ito napag-uusapan. Well, sa akin, I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Yan ang sinisiguro ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Lalo't isinasangkot siya ni Arturo Las Cañas bilang pakana naman ng Oplan Tukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde. Pero paano ang kanyang ama? Sigurado naman ako meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman si Pangulong Duterte. So naiintindihan niya yung mga legal implications at mga procedure sa ICC. Wala naman daw siyang balak kasuhan si Las Cañas na nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Pero sabi niya, china-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng murder doon sa Pilipinas. Binanggit niya sa ikalawang araw niya dito sa Malaysia kung kailan nakipagkita siya sa Filipino community. Nang hiritan siya ng ganito, napangiti lang ang bise. Masyado kasing malayo ang 2028 para masabi natin kung anong mangyayari sa 2028 dahil araw-araw nagbabago yung buhay natin. Ang Minister of Education ng Malaysia ang sumalubong kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita sa Tropical Medicine Center sa Malaysia. Sa kanilang maiksing pulong, pinasalamatan ng Vice ang Minister of Education sa suporta nito sa kanya bilang Pangulo ng Southeast Asian Minister of Education Organization. Nag-ikutin siya sa classroom at laboratory.
Tinikman din ng pangalawang Pangulo ang luto ng culinary students sa isang vocational school na pinatatakbo ng Ministry of Education. Samantala, no comment ang tugon ng pangalawang Pangulo sa panawagan ng isang kongresista na pakiusapan ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na itigil na ang pag-atake kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, wala akong comment sa politika, no, because everyone can go their way sa politics. But sa development projects naman doon sa Mindanao ay tinututukan natin. Kamakailan lang nandun si Pangulong Marcos sa Davao City. Sa pagbalik niya dyan sa Pilipinas, baon daw ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga natutunan sa edukasyon dito sa Malaysia at ang mga magagandang kwento ng ating mga kababayan dito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. It's giving bold, brave, and beautiful women vibes sa photoshoot pa lang ng ipinakilalang Sparkle 10. May pasilip pa sa behind the scenes niyan kung saan flinex nila ang kanilang sexy and classy look. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Hindi pa man idinedeklara ang tag-init, summer ready na agad ang sizzling hotness ng Sparkle 10 na ipinakilala ng Sparkle GMA Artist Center. Sa pictorial pa lang, sexy yet classy na sina makiling stars El Villanueva, Rabia Mateo, unang Hear It host Shuvi Entrata. Di rin nagpahuli si asawa ng asawa ko star Lisel Lopez, Shining Inheritance star Kate Valdez, Running Man Philippines runner Lexi Gonzalez, Sparkle stars Ashley Ortega at Lian Valentin, pati ang new generation of Sangres na sina Angel Guardian at Faith Da Silva. Yeah! Literal na makapigil hininga kasi hindi talaga kami humihinga doon sa picture. Hindi talaga. Matagal daw nilang pinaghandaan at itinago ito. Kaya si Faith excited na ikinwento sa amin ang ilang behind the scenes secret during the pictorial. To be honest, before kami mag-shoot, nag-uusap-usap kaming lahat kasi hindi talaga kami kumakain. Si Angel Guardian nagdala ng saba. Si Lian Valentin naman nagdala ng itlog. As in, ganun talaga. Oo, diet food. Pero sulit daw ang lahat dahil dito makikita na nag-level up ang pagiging young, sexy, and empowered ng mga kasama sa Sparkle 10. Ang sarap ng proseso, to be honest, kuya, kasi kaming lahat walang pataasan. Kumbaga, everyone has been very supportive, especially since kumbaga medyo daring siya for others, especially sa mga ibang kasama namin dito sa Big Ten. Sa 10 nagagandahang dilag ng Sparkle 10, sino kaya ang pinaka-sexy para kay Faith? Faith Da Silva. Bukod sa'yo. Kung sexy ang pag-uusapan, sa body talaga Angel Guardian. Because she's very fit. Ipe-flex din daw ni Faith ang kanyang figure sa online webisode ng Kapuso Profiles sa gmanetwork.com. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.